Kaya maintindihan natin kung bakit ayaw talagang sumagot si Sara. Pati yung kanyang mga abogado di kayang sagutin. Yan yung sabi ni Joel Chua. Yan sabi niya. Hindi mo talaga papaliwanag. Chua says BP Sara salary falls far short of accounting for billions in transactions. Sabi ni Chua, may mga nakausap ako na nagsasabing paano yon? Parang ang hirap ipaliwanag. Sa funds, may unexplained wealth kaya na mukhang galing pa sa mga drug lords. Pasubalian nyo na po, VP Sara, as you promised. You told us that you're innocent. You keep saying you're innocent and we are here for the evidence. Whether it's the evidence against you or the evidence that you should present to clear your name. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Sabi ni Manila Representative Joel Chua, talagang mahirapan si Sara Duterte na ipaliwanag yung billions. O hindi talaga niya kaya niyang ipaliwanag yan kasi masyadong malayo sa sweldo. Correct. Malayo sa sweldo. Lalo pa mga kababayan, sabi yung mga negosyo, palugi. Kaya maintindihan natin kung bakit ayaw talagang sumagot si Sara. Pati yung kanyang mga abogado di kayang sagutin. Yan yung sabi ni Joel Chua. Yan sabi niya. Hindi mo talaga papaliwanag. Chua says BP Sara salary falls far short of accounting for billions in transactions. Sabi ni Chua, may mga nakausap ako na nagsasabing paano yon? Parang ang hirap ipaliwanag. Maski sila, mathematically, hindi mo talaga may papaliwanag yon. So, nag-gets na ninyo mga kababayan kung bakit ayaw mag-attend sa hearing. Mamimiliti talaga si Sara kung paano niya papaliwanag yung yaman niya. Hindi niya alam, bilyonaryo pala siya. Bilyonarya. Paano naman na niya, Mr. Maravillas, na nasabi mo na hindi niya alam? Alam na alam niya. Yan ang pinapalabas mga kababayan ng kanyang mga taga-suporta. Mahirap lang si Sara. Simpleng tao. Yan pala mga kababayan, simpleng bilyonarya. Kaya mag-ikot sa buong mundo kahit anong oras. Walang problema. Mga kababayan, pagdating sa panggastos. Sabi dyan, At kahit na anong sweldo mo, magkano ba ang sweldo ng pangalawang Pangulo? 300,000 na. Mga ganon. Sa isang taon, that is 3.6 million pesos. The Vice President is entitled to salary grade 32 which amounts to more than 300,000 pesos a month man lang. Ganun lang pala kaliit mga kababayan ang sweldo ng Vice Presidente. Napakaliit lang mga kababayan. 300,000 plus salary grade 32. Talo pa yan ng mga revenues ng mga vloggers. Kaya niya Mr. Maravillas, maraming mga vloggers talaga yumaman. Ayan po. Kaya nga yun ang tanong ng ating mga mamamayang Pilipino at pati ng mga congressmen. Salary grade 32, more than 300,000 lang naman. Paano naging bilyon? Bilyon yung dumaloy. Malinaw naman na niya, Mr. Maravillas, kung saan galing based sa presentation ni Trillanes. Kaya si dating Senador Trillanes, never na kinakasuhan mga kababayan ng mga Duterte. Kasi totoo, mga kababayan, yung kanyang mga sinasabi. Pag kinasuhan nila si Trillanes, lalong mako-confirm sa husgado, sa korte mismo mako-confirm. Siyempre, magde-defend sila. At patutunayan nila na hindi totoo, mayawak na dokumento si Trillanes. So, ganun yon mga kababayan. So, sabi dito sa balita, her previous positions as Davao City Mayor and Vice Mayor carried significantly lower salaries. Yet, it was also during this period, the Anti-Money Laundering Council or AMLAC saw a steady rise in covered and suspicious transactions in her and her husband's bank accounts.
It reached a total of 6.7 billion pesos by 2025 with a net inflow of 2.88 billion pesos. Kaya sabi po ni Joel Chua, kasi kung titingnan mo yung SALN, nung naging vice president siya, maliit na yung pinapasok niya. Pero nung vice mayor siya, ang laki. May 600 million na pumasok. Sabi po ni Chua, hindi naman isa yon, siguro maraming transaction. May mga pumapasok, 20 million, 30 million, 50 million. But at the time kasi siguro hindi nila na-anticipate na magiging national figure sila. Ang nagpasubo si Amy Marcos, nag-file na sana mga kababayan, hindi na sana tatakbong presidente or vice president. Pero presidente yung una pala na intensyon, sabi ni Marnil Madriaga. Tapos nag-file na pagka mayor na lang kasi si PBBM biglang nag-announce na kakandidatong presidente. Biglang natakot si Sara Duterte. Kaya mayor na lang para hindi mapahiya. Kinausap mga kababayan ni Amy Marcos, pero iba man yung statement ni Sara Duterte, nag-apply daw siya na vice presidente. Sa mismong statement niya, yan o. Tutulong daw siya, hindi man tumulong. Malinaw ang resibo. So sabi ni Joel Chua, hindi niya siguro na-anticipate nila na magkakaganon. O ito na ngayon. Inaway-away kasi yung ating Pangulo. Yan ang rason dyan mga kababayan. Yan tuloy ang nangyari. So sabi dyan, Chua also said that Duterte's statement of assets, liabilities, and net worth or SALNs alone already demonstrate multiple red flags. Even if the Vice President had declared her cash on hand in bank deposits under others, he pointed out that the figure only accounts for a few millions anya. Paliwanag mga kababayan ni Joel Chua, assuming niya for the sake of argument, sasakyan natin yung sinasabi. 5.8 million lang yon. Million ha? Not billion. 5.8 million. Chua, a lawyer and a member of the Committee on Justice, also noted that the SALN law anya requires cash to be declared as separate inline item. Kung titingnan mo anya yung batas behind the SALN, meron doon talagang specific provision for cash. Cash on hand at cash on bank. So may specific talaga doon na nakaseparate, sabi po ni Chua. Kasi sinasabi nila, you're not supposed to look at the SALN before the Vice President, but also yung point of comparison mo, except to look back kung ano yung kanyang dinideclare from the first time that she was elected as a public official, that was in 2007, paliwanag ni Chua. Yung net worth niya ni Sara, jump 11-fold from 7 million noong 2007 to 88.5 million in 2024. Yet for the last 6 years niya, she served as a public official. Her SALNs made no explicit disclosure of cash as liquid assets despite having done so in earlier filings. Laking problema mga kababayan talaga yung kakaharapin ng kanyang mga abogado. Mamimilipit kung paano ididepensa mga kababayan itong mga lumitaw na mga napakalalakas na ebidensya. Dokumentado siya. Kaya yung isa sa mga complainants mga kababayan sa impeachment laban kay Sara Duterte, yung Tindig Pilipinas, may pahayag, may hamon kay Sara Duterte. Yan pakinggan natin mga kababayan yung kanyang hamon. Sana napasa na po by unanimous. Hindi sana napasa na po by unanimous decision na may probable cause ang mga complaints against you. Hindi pa po
hindi pa po nagdidesisyon na kayo ay guilty. Paulit-ulit po kayong tinawag ng piskal na ang tawag natin ay Committee on Justice, hindi kayo dumating. At sabi nyo rin, paulit-ulit, at sabi ko ng inyong mga defenders, ay sa Senado na po siya. Sige po, please po, panindigan nyo na ang sinabi nyo at humarap na po kayo sa Senado. Sa nakita po namin dito sa 4 na hearings na minamanan namin sa Committee on Justice, ang dami pong ebidensya na kayo ay nag-bribery, kayo ay nagnakaw ng confidential funds, may unexplained wealth po kayo na mukhang galing pa sa mga drug lords. Pasubalian nyo na po, VP Sara, as you promised. You told us that you're innocent. You keep saying you're innocent, and we are here for the evidence, whether it's the evidence against you or the evidence that you should present to clear your name. So panawagan po, VP Sara. Pag umakyat po yan sa Senado, humarap po kayo. In fact, wag nyo nang harangan sa Supreme Court na umakyat yan sa Senado. You owe it to the people. You owe it to all of us to tell us whether you are truly innocent or not. Yan yung naging hamon mga kababayan ng Tindig Pilipinas. Ngayon, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nagsabi na yung kampanya ni Sara Duterte cannot question process at saka sasalian niya siya sa trial withdraw Supreme Court petition before the Senate trial. Hindi niya pwedeng sabay. Kini-question ninyo ang proseso sa Korte Suprema pero gusto ninyong makihilahok sa parehong posisyong iyon, sabi po ni Terry Ridon. So sabi niya, the defense panel niya cannot simultaneously challenge the impeachment process before the Supreme Court while expressing readiness to participate in the same proceedings, including yung Senate trial. You either you recognize the process or you don't. You cannot do both. Tama, kaya lang masyadong hilong-hilo na ang kampo ng mga Duterte. Hindi na alam kung ano gagawin. Sunod-sunod yung pagtakbo para ipatigil ng Supreme Court. 4 na petisyon yung final, tapos may local court pa. Taranta na, mga kababayan, yung kampo ng mga Duterte. Hindi na alam kung ano yung gagawin. So, challenge mga kababayan ni Terry Ridon ang kampo ng Duterte to clarify its stance. Linawin na niya ninyo. Dapat bawiin nila ang kanilang petisyon bago sila lumahok sa paglilitis. Kung hindi, magiging katawa-tawa ang defense panel dahil malinaw na kinikilala rin nila ang bisa ng prosesong kanilang kini-question. Ridon emphasized that at this stage, this issue is no longer whether there is a case to answer. Let's be clear, sabi po niya, probable cause has already been firmly established, sabi po ni Ridon. This case is ready for trial. So sabi pa niya, hindi niya maganda na ang inaatake ninyo ay ang mismong institusyon na inatasan ng konstitusyon na alamin ang pananagutan samantalang umiiwas naman kayo sa proseso. Tigilan na ang palusot, humarap at sumagot sa ebidensya. Minamaliit nila ang mga ebidensya, mga report ng COA, AMLAC at NBI imbes na sagutin ang laman nito. He stressed that discrediting evidence without rebutting it raises serious questions about the camp's readiness for trial. That has always been the tactic. When you cannot disprove a piece of evidence, you assail it. If I were them, I would be closely studying the documents and other pieces of proof instead of minimizing their value. He also rejected the defense panel's claims that certain evidence, particularly video recordings, were spliced or curated, citing testimony from the National Bureau of Investigation. Sabi ni Ridon, these are original raw videos preserved by Meta upon request of the NBI and have been properly authenticated. Correct. At saka, nakita na yung video, alam na alam ng ating mga mamamayang Pilipino. Si Sara yun. Kini-question nila, curated daw tapos splice. Alangan man yung full video, i-replay
dun sa Congress. Sayang ng panahon mga kababayan. Siyempre, in-splice para yung portion lang kung saan binantaan, pinagmumura at sinabing no joke, may kinuha na siyang assassin. Yun lang yung ipinakita. Alaman yung from the start of the online press con. At saka talagang i-splice. Kasi may iba pang videos at iba pang pagkakataon na nagbanta siya tulad ng sinabi niya, ibang occasion yon, ibang pa-press con na gusto niyang pukayin yung bangkay ng tatay ng ating Pangulo at itapon sa West Philippine Sea. At saka yung ini-imagine yung ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pugutan. Di ba? Ibang press con yun. So, yung pag-splice po is necessary. Kailangan talagang gawin. Authenticated ng National Bureau of Investigation at authenticated po ng mamamayang Pilipino. Nakita nila lahat. Buong mundo. Kaya yung mga kwento ni Sara na hindi siya nagbanta, pure yun na panluloko niya sa mga mamamayang Pilipino, pati sarili niya, niluloko niya. Kaya sabi ni Terry Rodon, accountability niya is not resolved through press conferences. It is resolved in a trial. Kung handa sila, humarap sila. Kung hindi, huwag nilang sirain ang proseso habang ginagamit nila ito. Malinaw pa? Malinaw pa na sa sikat ng araw, Mr. Maravilla. Spending and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.